So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist guys sa ating spiritual life and random topics in life 2026-2090 sa ating tips and advice for successful life, health tips and advice. Okay? So, ito yung awareness ko, itong video na ito, hindi ito pangbuli sa ibang tao, ano ito, improvement to. Ito yung part of tips and advice and success sa life. Kasi naisip nila, success, lahat inahabol mo sa mundo. Kailangan natin na unawain yung sarili natin or understand our own selves. 'Di ba? Ano yung talaga tayo dito sa mundo, ano talagang role natin, ano dapat ating gagawin kasi marami tayong pangarap, marami tayong busy tayo, marami tayong mga gawain sa bahay, marami tayong gawain sa school, marami tayong gawain sa trabaho at saka sa negosyo. 'Di ba? Sa buhay. Marami tayong pangarap, gusto. Pero bakit tayo nagkakasakit? Number one is lack of resources tayo or knowledge or information. Yun ang pinaka number one reason. Kasi sa school, hindi yan tinuturuan paano hindi magkasakit. Puro lang yan sila lecture doon. Sa work din, di mo makikita yan. Walang turo-duro doon sa work. Pagkatapos sa business, wala rin yan. Yun ang medyo mostly of us nagkakasakit. Walang interesado sa doktor, walang gusto matuto paano hindi magkasakit is wala. Wala talagang information. Kahit tignan mo gaano daming libro ang binasa ko. Yan. Yan. Yung information na sinasabi ko, hindi nyo makikita yan saan-saan. Yun ang lack ko dati, yung lack of knowledge and lack of medical doctors ang kulang ko dati. Nung nag-school ako, meron ako mga bagay na hinahanap-hanap ko na hindi ko talaga mahanap. Yung kalusugan na hindi nagkakasakit kasi naririnig mo, high blood na siya, na heart attack, na stroke, na dialysis. Hindi ko alam dati. Pero alam ko, basta busy na tayo sa school, busy na tayo sa mga subject. Ngayon, ang mga nagsakit na mga tao, pabata ng pabata. At marami ding ignorante na nagkakasakit din. Yun ang kadalasan din yung mga batang na palainom. Okay? Ang mga tao ngayon, busy tayo for the sake of busy lang. Diba? Wala tayong time kasi nagmamadali pero mayroon tayong time sa YouTube, sa Facebook, sa Netflix, di ba? Sa TikTok. Ang dami nating oras at panahon kakascroll natin sa social media. Pero ang tanong mo ba, solve ba yung problema mo? Yan, you can solve for a while, for financial problem lang. Pero yung health problem, yung about sa kalusugan, wisdom at sa kalusugan at about sa Bible, hindi mo yan nakikita sa trabaho. Most of us will fail about that situation. Kasi tayo lahat ay nagkakasakit talaga. Hindi natin maiiwasan yan. No people will escape sa sakit. Kahit ano mong dasal mo dyan, kahit ano mong ritual-ritual dyan, meron talaga yung formula. At pumunta tayo sa doktor na alternatibo at hindi mo rin ito makikita sa medical, yung mga sinasabi ko. Kasi ito talaga ang part of success. 'Di ba? Parte ng pag-success. Aanhin mo ba yung marami kang pera, ang dami mong mansyon, natupad mo lahat, ang PhD na pangalan mo, dami-dami ng pera mo, pero nang natake ka sa dialysis, natake ka sa heart attack, stroke, wala na lahat yun. Uubusin lahat yung pera mo. All your achievement will be gone. Diba? Bakit? Kasi nalaman mo na ang sakit nung nalanding ka na sa ospital. Napunta ka na doon. Wala nang pili-pili ngayon. Mamaestra, negosyante, estudyante, negosyante, kahit trabahante. At lalo na ang problem ngayon is maraming nagbibisyo, nagdodroga, maraming nag-aalak, at maraming nagsisagarilyo. Pero tignan natin sa population ngayon, maraming tumaba or obese. Malaki ang tiyan, malaki ang braso, malaking mukha, at malaking paa.
Ang dami guys. Sa ating population ngayon, napakadaming obese or sobrang katabaan or overweight. Sobrang katabaan. Bakit tayo tumaba? Kasi number one dyan is sa ating health tips and advice, sa tips and advice for successful life, ang rice. 1 cup of rice guys, totoo talaga siya. Tapos mahilig pa tayo sa mga tinapay, snack, konting snack lang. Kung lagi ka nagugutom, baka kulang ka sa vitamins, 'di ba? Mga multivitamins or vitamin C or kulang ka sa tubig. Kasi sa kakamamadali mo, nasira mo na yung kidney mo kasi wala ka ng tubig, lagi ka lang nakaupo, lagi lang nakapuyat or pinapanood mo ng mga Korean movie. Tigil-tigil guys, maniwala ka sa akin. Yung pinanood mo, hindi ka babayaran doon sa ospital. It's a discipline. It's a skill ang hindi nagkakasakit. At kung wala kang perang milyones doon sa ospital, mamamatay ka lang. Mura lang ang sementeryo. 300 to 500,000. Diba? Madali lang sabihin yung mga pera na yan. Pero kukunin mo yan, tatrabahuin mo yung pera na yan. It takes lots of years to earn that money to pay in the hospital. Diba? Napaka very good guys. Napaka galing natin. Kasi maraming fake na food. Hindi na sila nabibili dyan sa market kasi tinabara na sila mag-peeler, mag-slice ng gulay. Ang maganda na salad ko noon, pipino, carrots, kamatis, pero binabad ko muna sa tubig na may asin. Diba? Tapos, bukas, February 1 na bukas, ngayon po ay katapusan ng January 31, 30th first ng January 2026. Okay? Sabado, alas 8 ng gabi. Mostly sa atin, talaga, wala talaga silang time, busy, ano-ano lang ginagawa mo. Kasi time is limited. Life is so short. At bakit natin iiksian o sasayangin yung mga choices natin sa buhay? Alam naman natin na maiksi ang buhay, madali lang yung buhay sa mundo. Pag mali-mali yung kinakain natin, madali lang tayong mamatay. Any age, kahit anong edad, 20, 30, 40, at ngayon, bihira na lang aabot ng 60 or 50 ang edad ng tao or 70. Kasi sa mga kinakain yan, mostly kung pwede ka naman kakain konti-konti, yung healthy foods na naman, di ba? At exercise at tulog. Importante yung sleep. Kahit 12 p.m. okay na yun. 11 a.m. or 10 p.m. sa gabi. Kasi alas 2, alas 3 matulog, alas 4, sinisira mo lang yung system mo. Plus, yung kinakain natin, may mga processed food, walang gulay or prutas. Okay, take note. Hindi mo sasabayan yung prutas at gulay na matatamis at mapapait na gulay. Tulad ng dahon ng kangkong. O, di ba? Mga mapapait na mga gulay. O, yun. Hindi sasabayan sa matatamis na prutas yan. Kakain ka. Yun talaga kasi sa medical, hindi lahat nila explain yan. Ang dami-dami mga nutritionist, ang dami-daming klaseng doktor. Pero inaaral ko yan sa maraming doctors kasi bro. Kasi noon, yun ang saddest part ko. Nalungkot ako dati. Na-imagine ko kung kahit sobra kong trabaho, kung pag may heart attack ka na, bakit ka nagka-heart attack, na stroke, o na-dialysis ka, hindi mo alam bakit. 'Di ba? At kung alam mo naman, matigas ang ulo natin, di ba? Akala kasi natin yung mga normal food natin kinakain na ngayon, ay kala natin normal. Pero yung magkakape na walang laman ang tiyan, bad yun. Kasi bakit nangyari itong mga sakit na ito? Kasi wala tayong time sa medical. Ang time natin nasa TV, nasa social media, sa Facebook, ano-ano lang yung kinakain at wala tayong medical knowledge or medical or health information. Kasi ang pinanood natin, ano-ano lang, mga Korean movie lang. Inaagaw yung oras mo. Our time is so short. At kung wala tayong panahon sa check-up, hindi natin naintindihan yung medical. Yun ang inaaral natin na may mga libro tayo sa mga babies, sa mga medical, na hindi nagkakasakit. Nakita ko lang ito sa book sale.
Pero nagpunta talaga ako sa mga doctors talaga. Nagpapa-check up sa medical, nagkuha ng mga blood test, BP, check nila yung stethoscope, yung parang headset ng doktor, nagkuha ng dugo, check naman. At pumunta rin ako sa mga medical doctors, mga gulay, mga prutas, sa tamang paraan. Hindi iinom ng tubig pagkatapos kumain. Pinapractice ko yan sa doctors. Talaga, it's legit. Tapos, tayo, wala-wala lang, kain ng kain lang. Ang cause kasi sa sakit din, lack of nutrition. Wala tayong sustansya. Puro lang tayo processed food. Kasi yun ang turo din ng nanay, tatay natin eh. Hindi natin masisi kasi yung alam nila, yun din ang pinapasa natin sa atin. Gusto ko na yung next generation hindi sila kawawa sa mga sakit. We are free to live what and we have the right to do the right information. Kasi mostly sa atin busy tayo sa mga TV, social media, inaagaw yung oras natin. Wala na tayong time din, nakita mo pa sa TV, mga advertisement, mga soft drinks, mga biscuit, mga alak, at minsan, kahit walang sigarilyo, sikat pa rin siya. At kahit hindi natin, makikita mo rin sa TV, sa mga pelikula, mga palabas, yung mga drugs, shabu, mga cocaine, yun ang bad influence yun, bad influence siya. Bad siya na turo. So, hindi sila nag-aaral sa doktor, sa mga Bible, wala. Wala silang meditation. Hindi sila nagbabasa ng libro kasi sa screen na lang sila. Mga iba din, yung mahilig sa mobile games, mga laro-laro. Ano mong natutunan mo dyan? Wala akong mobile games talaga, sa totoo. Kasi we only live once at life is too short. At bakit natin sasayangin yung oras natin sa mga bagay na walang kabuluhan or nonsense, 'di ba? Limitado lang yung buhay natin sa mundo, 'di ba? At alam natin na pwede tayong mamatay anytime. Ang buhay ay napakaiksi. Yes. Dito sa syudad kasi puro usok, air pollution sa mga jeep, sa mga sasakyan, sa mga kahit gulay, puno na siya ng pesticides, mga fertilizer na inorganic, tapos at mga ultra high processed food, 'di ba? Ano itong mga processed food na ito? Noodles, hotdog, french fries, burger, hamburger, pizza, 'yun. Mga toxic food 'yun, mga bulalo, yung mga lahat ng kalendarya, dapat gagayahin natin yung Garden of Eden. Una, kakainin yung mga prutas bago kumain ng kakain ka ng kanin, isang 1 cup lang naman. Wag naman yung talagang bundukan. Tapos kakain ka ng isda. O yun, pwede na yun. Saka deep breathing at kunting tubig with vitamin C. Mas okay yun. At sa kada kain mo, gumising na maaga. Kung maginaw ngayong December or January or February, mag-jacket ka, mag-exercise, stretching. Galaw-galaw din, inom ng tubig muna, ligo, tapos magdasal, mag-ayos ng higaan, maggalaw-galaw. Mas maganda yun nag-exercise ka na may inom kang tubig para hindi dehydrate yung katawan mo. So, at habang ka gumagalaw at habang ka nag-stretching, kailangan din mag-inhale, exhale ka, tuloy-tuloy yan, straight, para makakuha ng oxygen na proper yung dugo. Ang purpose ng ang exercise ay makagalaw-galaw yung katawan mo, maka-inhale, exhale ka para makadaloy, para makasuplayan ka ng oxygen ang dugo mo, ang katawan. Habang ka gumagalaw, maganda yung daloy ng blood flow. At may tubig ka plus may oxygen galing sa paghinga mo at nakagalaw-galaw yung katawan mo, ang dugo makadaloy ng maayos. At kumain ng gulay para may sustansya ng nutrients. Hindi diretsuhan yan, dandan or it's a lifestyle. Tapos, matulog ng maaga. Kasi pag wala tayong tulog ng maaga, hindi magpa-function normally ang katawan. Okay? Yun ang katotohanan guys, based through experience, based on knowledge, based sa aking pag-aaral. Okay? Hindi ko hinahangad na sobrang yaman, pero lagbagsak naman natin ay dialysis. Diba? Bakit nangyayari yun? So, panoorin nyo lang po sa next video. So, like, subscribe, comment, share. Idalagay natin sa playlist. Like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Maraming salamat po. Thank you po, guys. Ingat po sa lahat. Thank you po. Shalom.